ito yung sinasabi natin guys na swerte, no? Luck, good fortune. Yung sinasabi natin na baka feeling nyo mananalo kayo sa loto guys, or parang daig nyo pa yung nanalo sa loto, mga kapiksi, dahil dito sa swerte na to. Yeah. So, again guys, yung swerte naman, hindi naman yung hindi lang yan yung mga nananalo sa loto or what, no? Kahit hindi kayo nananalo sa loto, mga kapiksi, pero may mga magandang nangyayari sa buhay nyo, may mga magagandang experiences kayo, para na rin kayong nanalo sa loto, mga kapiksi. And ito guys, nakikita nga natin na super swerte kayo sa 2025. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating 2025 kapalaran reading, mga kapiksi. Again, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ito yung mga decks na gagamitin natin para sa reading nyo, mga kapiksi. Medyo mahaba lang ito dahil ito isang buong taon na, no? And sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin, guys. Later, pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo, mga kapiksi. So, sa dulo ng video yan, guys. Kaya make sure na panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. So, unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay ngayong 2025, guys. Wow! So, meron tayong big, happy changes. We have the situation will improve. And yes, no? Grabe. Affirmation agad ito, guys. Yes. So, later, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading dito sa deck na to. Pero may yes na tayo ngayon, guys. So, pag yes yung lumabas dito, ibig sabihin, yes na yes talaga yung sagot sa inyo. Pero pag no yung lumabas dito, ibig sabihin, maybe. Pero hindi talaga siya no, guys. Okay? So, again, mga kapiksi, this is a very positive affirmation para sa inyo, no? So, yes agad, mga kapiksi. Big happy changes, mga magaganda at malalaking pagbabago yung nag-aantay sa inyo ngayong 2025, and magi-improve din yung inyong mga sitwasyon ngayong 2025 kumpara ngayong 2024, mga kapiksi. Maaring mas maging maganda, mas maging bongga, no? Yung inyong 2025 next year, and mag-i-improve yung mga sitwasyon nyo. Kung kayo ay may mga problema na dinanas or pinagdadaanan ngayong 2024, maaaring ma-solve yung mga sitwasyon nyo, and mas maging maganda yung sitwasyon nyo sa 2025. So, babasahin natin yan lahat, mga kapiksi, habang tayo ay nagbabasa ng inyong tarot. Titingnan natin lahat, mga kapiksi. Pero for now, guys, i-main nyo ito sa comment section. Yes, big happy changes. Yes, mag-i-improve ang sitwasyon ko. Yes, mine, akin lahat yan. Big changes, mine, improvement of situation. Yan, i-comment nyo lahat yan, guys, sa comment section. So, dito naman, guys, tingnan naman natin yung mga paparating sa inyo, or yung mga pwede nyong ma-experience ngayong 2025, mga kapiksi. So, idea ito, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, maaaring may mga i-explore kayo or maisip kayo na idea for next year. And yung mga idea na yun, guys, maaaring mag-contribute sa inyong success, sa inyong growth. Maaaring maging dahilan yun para mag-improve yung inyong mga sitwasyon, and maka-experience kayo ng mga magaganda at malalaking pagbabago ngayong 2025. So, kung ano man yung mga idea na maisip mo, guys, make sure na planuhin mabuti, magsaliksik, mag-research kung paano siya makakatulong sa inyong buhay, mga kapiksi. Okay? And use your imagination, mga kapiksi. Another message, no? Use your imagination, fantasy, mind, no? Sa iyong benefit. Imagination, guys, it's a very, very powerful tool na pwede mong gamitin para mag-manifest yung mga desires. Alam nyo ba yung kanta ng Barbie, mga kapiksi? I'm a Barbie girl in a Barbie world, di ba?
sabi doon, imagination, life is your creation, di ba? So, ibig sabihin, gamitin mo yung imagination mo to create the life that you want, mga kapigsi. So, it's one way of imprinting your subconscious mind, mga kapigsi, ng mga desires na gusto mo. So, you just have to use your imagination. You have to imagine yung mga desires mo na parang naabot mo na yung mga desires mo or nakamtan mo na yung mga desires mo. You have to imagine them as clear as possible, with as much detail as possible. What would you see? What would you hear? What would you feel kapag nasa yun na yung desire mo? So, ganun yung klase ng imagination. Dapat vivid, mga kapigsi, para ma-attract mo siya sa iyong physical reality. Okay? Alright. And another message para sa inyo. Wow! Luck! Swerte ito, mga kapigsi, no? Baka manalo pa ng loto yung iba sa inyo. Or baka ibang klase yung mapanalunan nyo or makuha nyo sa buhay na parang nanalo na rin kayo sa loto. Sometimes, hindi natin kailangan na manalo ng literal ng jackpot sa loto, no? Sometimes, yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, ang swerte-swerte, ang ganda-ganda, na feeling natin parang naka-jackpot na rin tayo sa loto. So, parang ganun din yung equivalent, mga kapigsi, no? Pero this is a very good sign, mga kapigsi, na maaaring maging maganda, no, yung swerte nyo. Titingnan natin yan, mga kapigsi, babangga natin yan dito sa card mamaya. Pero ngayon pa lang, kubrahin nyo na itong swerte na to, mga kapigsi. Mind good luck, mind jackpot, good fortune, swerte, rewards, yan. So, i-main-main nyo na yan sa comment section. Diba? Napakaganda, exciting, mga kapigsi. Na-excite ba kayo? Na-excite ako para sa inyo, Gemini, no? Simula pa lang, big happy changes na agad, improvement agad ng sitwasyon, tsaka good luck agad, diba? Grabe naman kayo. Nakaka-excite ang inyong 2025 Gemini. So, what else, mga kapigsi? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga paparating sa inyo, guys. Ito yung babala, storm warning, mga kapigsi. For some of you, pwedeng literal na maaring may bagyo sa lugar nyo, kasi every year naman binabagyo yung Pilipinas, diba? Kanya-kanya lang tayong degree kung anong storm warning yung tumama sa lugar natin. So, mag-ingat na lang, mga kapigsi. And for some of you, maaring bagyo ito figuratively na pagsubok or challenges. So, paghandaan nyo na lang, guys, kasi normal din naman yung may mga dumadating na bagyo or pagsubok sa buhay natin, mga kapigsi, kasi it's the way of the universe para turuan tayo, matuto tayo ng mga ng mga leksyon sa buhay, no, through those experiences, mga kapigsi. So, at the end of the day, pag nalampasan natin yan, tayo pa rin naman yung makikinabang sa mga lessons at mga blessings na meron yung mga bagyo na yun. Okay? So, just be strong and wag susuko in case na may mga ma-experience kayo ng mga problema. Sabihin nyo lang, guys, this too shall pass. Lilipas din ito. Wala namang problema na hindi nalalampasan, mga kapigsi. For some of you, maaaring may mga kontrata na pirmahan na maganap, no, sa 2025. Pwedeng mga bagong trabaho, bagong agreement, bagong commitment, bagong project, bagong kasunduan sa lahat ng aspeto, mga kapigsi. Pwedeng sa work, sa pera, sa buhay, 'di ba? Mga titulo ng lupa, mga dokumento na nilalakad nyo, mga kapigsi, magiging pabor sa inyo yung sitwasyon, guys. And sabi nga dito, guys, maaari mag-improve yung sitwasyon nyo, so pwedeng nababalik na rin sa tamang balanse yung inyong pamumuhay. Hindi na kayo masyadong naninega and hindi na rin kayo masyadong natitrigger ng kanigahan, mga kapigsi. Okay? And community in reverse, mga kapigsi. So, pagtuunan nyo ng pansin yung inyong
pakikipagkapwa-tao sa 2025 kasi yung iba sa inyo maaari kayo magkaroon ng miscommunication, aberya, mga hindi magandang pagkakasunduan, excuse me, sa inyong mga kapwa-tao, Gemini, for next year. So dapat ito yung inaalagaan natin, guys, no? Kasi at the end of the day, tayo dapat yung nagtutulungan, regardless kahit anong klase pa yung relasyon na meron kayo sa kanila, kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapitbahay. Dapat maayos palagi yung pakikitungo natin sa kanila. Huwag nyong hahayaan na masira yung relasyon nyo sa ibang tao, mga kapiksi. Huwag masyadong ma-pride, huwag masyadong ma-ego. Kailangan always tayong compassionate and mapang-unawa, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys. I-mind nyo to. May kontrata, may mga magagandang agreement, commitment. Yan. I-mind nyo yan sa comment section. Okay. So far, so good, Gemini. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong 2025. Shuffle ko to, mga kapiksi. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng mga course and services natin dito sa ating channel, mga kapiksi. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa mga gustong matutong yumaman, umandad, umasenso sa bagana sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo at salapi. Para sa inyo yan, mga kapiksi. And meron din tayong relationship course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na desires na gusto nyong makamit sa buhay nyo. So, yan lahat ng ino-offer natin sa channel natin, mga kapiksi, bukod sa mga customized subliminals. If interesado kayo mag-avail, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitarot@gmail.com. So, Gemini, mga kapiksi, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread. Ito, guys, napakaganda. Super positive. Negative and positive, lahat babasahin natin, mga kapiksi. 4 na beses tayo maglalatag ng spread. Isa para sa first quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter ng 2024. Pero, anytime sa loob ng 2025 pala, anytime sa loob ng 2025, mga kapiksi, pwede nyong ma-experience itong mga experiences na to. So, una, babala muna ng pag-iingat, mga kapiksi, no? Kasi ito ay deceptive energy, mga kapiksi. So, pwedeng yung iba sa inyo mabiktima ng panloloko, scam, pang-aabuso, manipulation, deception, lies, cheating, sinungaling. Most probably sa pera, mga kapiksi. Okay? So, medyo mag-ingat kayo sa pag-handle ng kaperahan nyo, especially pagdating sa investment, yung mga naglalagay ng pera kung saan-saan. Usong-uso kasi yung mga scam, guys, no? Masarap na magkaroon ng opportunity sa pera, mga kapiksi, pero sometimes kasi yung mga opportunity sinasabayan din ng mga opportunista para makapanloko. So, medyo mag-ingat na lang kayo. Another one, mga kapiksi, is parang meron ding mabubunyag sa inyo na sikreto na hindi kagandahan, no? Parang marireveal sa inyo. Let's say, for example, baka may malaman kayo tungkol sa isang tao.
tungkol sa pagkatao ng isang tao na kakilala nyo, somebody close to you, ganyan, parang marireveal sa inyo or maisisiwalat kung ano talaga yung totoong intention niya, bakit siya mabait sa'yo or whatever mga kapiksi. So marireveal yun sa inyo, guys. Malalaman nyo kung totoong sincere yung tao na yan or nagsisinungaling siya sa inyo mga kapiksi. On the good side naman, ito guys, ito yung mga blessings, magagandang pagbabago mga kapiksi and mga success, victory, guys. So, sabi nga sa inyo guys, diba, big happy changes. So, malalaki talaga itong pagbabago na to, mga kapiksi, na maaaring yung ma-experience and magdadala ito ng mga magagandang blessings sa buhay nyo, mga kapiksi. So, simula pa lang ng pagpasok ng 2025, mararamdaman mo na agad itong mga magaganda at malalaking pagbabago na to at mga pagpasok ng blessing sa inyo. For some of you mga kapiksi, nararamdaman nyo din na parang unti-unting gumaganda o unti-unting nag-i-improve yung inyong kabuhayan, yung inyong sitwasyon mga kapiksi. And for some of you, parang mas nakokontrol man na yung sarili mo, meron kang parang mas may control ka na sa sarili mong buhay mga kapiksi, no? Parang mas nagiging mature na kayo, mas nagiging magaling na kayo, mas nagiging expert na kayo, ganyan. So, maturity mga kapiksi. For some of you guys, maaring merong din mag-reconnect sa inyo, no? Ngayong 2025, this may be an ex-person, pwedeng mga ex-jowa, ex-person, or mga dating kakilala, mga kababata, kaklase, or kamag-anak na hindi nakakausap pero magkakaroon ng parang reconnect, no? Ibig sabihin ng communication, maaari makipag-communicate ulit sa'yo itong person na to, mga kapiksi. Okay? And simula pa lang ng bagong taon or pagpasok pa lang ng 2025, parang mararamdaman mo na agad yung magandang progreso, parang magandang andar, magandang progreso ng 2025. So medyo punong-puno ka ng energy level mga kapiksi. Very inspired ka, very motivated ka, very masipag ka, ganyan, sa 2025. Okay? So what else guys? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga maaari nyong ma-experience ngayong 2025. So again guys, this is both negative and positive mga kapiksi. So, meron ditong presence ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an earth sign. So, yung sinabi natin kanina, mga kapiksi, no, saktong-sakto. Yung mga problema, challenges, maaari mangyari yan second quarter ng 2025. Pero again guys, kahit hindi sa second quarter, no, anytime sa 2025 pwedeng mangyari. So yung mga sinasabi natin ng mga problema or challenges, pwede nyo talaga siyang ma-experience ngayong 2025 and ito'y magdadala sa inyo ng sleepless nights, yung parang hindi kayo makakatulong masyado, hindi kayo parang medyo balisa kayo or medyo ma-stress kayo dahil dito sa problema na to. This may be because of a trust issue, mga kapiksi. Pwedeng broken trust siya or trust issue with a specific person sa buhay mo na parang feeling mo pinagsisisihan mo. Pwedeng question ng loyalty mga kapiksi, no? So pwedeng partner mo to or specific person, or let's say for example best friend mo, kaibigan mo na akala mo loyal sa'yo pero hindi pala. Kasi nga 'di ba sabi natin, may kanina 'di ba, may marireveal, may mahahayag sa'yo na isang tao kung ano talaga yung intention niya sa'yo, kung maganda or mabuti yung intention niya sa'yo. So maaaring yun, isa yun sa mga pagsubok na ma-experience nyo, mga kapiksi. Okay? On the good side naman guys, again, ito yung mga kontrata na sinasabi natin kanina. Lahat talaga naglalabasan mga kapiksi. Kung ano yung nakita natin kanina, naglalabasan din siya sa inyong spread. So ito yung mga kontrata guys, no? So kung meron kayong mga lalakarin na kontrata sa 2025, maaari talagang ma-push yan or parang binibigyan din kayo ng go signal ng inyong mga, eto nga 'di ba, yes,
ito'y go signal mula sa inyong mga gabay. So parang sinasabi dito ng mga gabay mo na yes, pirmahan mo yung kontrata na yan, yes, maganda yung kontrata na yan, yes, dadating sa'yo yung mga kontrata na yan. So kahit ano to guys, pwedeng kontrata sa trabaho, sa project, sa commitment, sa sales, sa mga nag-a-apply, mga lumilipad, ganyan. So push na push talaga yan guys, matutuloy talaga yung mga plano nyo sa 2025, and mamamanifest nyo rin itong mga magagandang relationship na to guys, pagdating naman sa pagkakaroon ng harmonious na relationship sa ibang tao. Diba sabi natin kanina, alagaan nyo yung inyong relationship mga kapiksi. So alagaan nyo talaga siya, kasi parang sa kanila kayo huhugot ng lakas, ng inspiration, especially family mga kapiksi, no? This is abundance of love and happiness within the family mga kapiksi. So dapat alagaan natin, and matuto tayo maging compassionate, mapagmahal mga kapiksi. So far guys, i-mind nyo guys yung lahat ng mga magagandang nakikita natin sa reading nyo, no? Mind, harmonious relationship, mind, mga kontrata, magagandang pagbabago, changes, blessings, no? Lahat ng mga magaganda guys, alalahanin nyo, no? I-mind nyo sa comment section. What else mga kapiksi, tingnan pa natin. Habang nilalatag natin to guys, pwede nyong balik-balikan itong video na to, pwede nyong panoorin ngayon bago matapos yung 2024, pagpasok ng 2025, and for the rest of 2025, para guys ma-remind kayo dun sa energy mga kapiksi. Okay? So ito, this is more on positive mga kapiksi, pero dun sa negative guys, ang nakikita natin is parang may nag-i-spy sa inyo, especially kung nagtatrabaho kayo or mga empleyado kayo, kasi parang merong nag-i-spy sa inyo mga kapiksi. Ibig sabihin, maaaring itong mga tao na to pwedeng naiinggit sa'yo, pwedeng meron silang hindi magandang intention sa'yo, kaya sila nag-i-spy sa'yo. Kaya medyo maging maingat kayo sa mga pagkilos nyo guys, lalo na dun sa trabaho mga kapiksi, kasi whatever you do, babalik sa'yo, lalo na kung iwasan nyo yung mga chismisan, yan, yung mga chat-chat guys, screenshot kasi baka yung mga hindi magagandang sinasabi nyo or kwentuhan nyo, baka mag-backfire sa inyo, and baka maggamit against you. So mag-ingat kayo guys sa mga kwentuhan na baka mahaluan ng politika or dumi, and kayo pa yung mapahamak mga kapiksi. Okay? Meron ditong presence ng fire element, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign. Sa relationship guys, nakikita natin yung sabi ko nga sa inyo, harmonious relationship. For some of you guys, pwedeng nare-rekindle yung inyong relationship ng iyong partner o specific person, lalo na kung nagkaaway kayo or nagkaroon kayo ng mga problema sa relasyon mga kapiksi, maaring ma-rekindle and mag-restart yung relationship nyo, parang magsisimula ulit kayo ng iyong person mga kapiksi. And for some of you naman, yung sinasabi natin na the situation will improve, no? Mag-i-improve talaga yung sitwasyon nyo guys. Eto, the situation will improve, mag-i-improve talaga yung mga sitwasyon nyo guys sa 2025. Mas magiging maganda yung sitwasyon nyo, makaka-recover kayo sa mga problema nyo or sa mga challenges, especially kung nagkaroon kayo ng problema second quarter guys, diba? Sabi natin, maaari kayo magka-problema, pero makaka-recover kayo dyan, makakabangon kayo, and mag-i-improve din yung sitwasyon nyo. Bukod doon mga kapiksi, meron din mga good karma na nag-aantay sa inyo, and mas magiging peaceful kayo mga kapiksi hanggang sa habang dumadaan yung 2025, parang mas nagiging kampante kayo, mas nagiging peaceful kayo mga kapiksi, and unti-unti nyo na rin nararamdaman yung pag-recover nyo, and yung mga good karma, good rewards, no? Mga rewards from the universe mga kapiksi. Alright? So yung last set of energies mga kapiksi, ayan o, yan talaga yung swerte. Sinasabi natin swerte nyo mga kapiksi. Pero so far guys, hindi lang kayo sa pera swerte mga kapiksi, or sa mga blessings, swerte din kayo sa relationship guys. So unahin natin yung negative mga kapiksi. Mag-ingat kayo sa mga
pakikipagtalo, pakikipag-away, guys. Yung relationship again, no, ingatan nyo itong relationship, yung pakikipagkapwa-tao, pakikipagkapwa natin. Iwasan yung uminit yung ulo nyo, mga kapiksi, kasi baka magkaroon ng away or maka-experience kayo ng away sa ibang tao, especially pagdating sa trabaho. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo kanina, parang merong naiinggit sa inyo, and itong naiinggit na to, parang handa siyang dakmain ka when you let your guard down, no? Ibig sabihin, pag nakuha niya yung tiwala mo sa kanya, ganyan, maaari kanyang saksakin patalikod or hilahin pababa, mga kapiksi. Kaya baka uminit ulo mo, patulan mo, mas lalo pang gumulo yung sitwasyon. So mag-iingat kayo sa mga, again, unang-una, mag-ingat muna kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, and huwag kayo magpadala sa bugso ng inyong mga damdamin, okay? And on the good side naman, mga kapiksi, meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaari may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an air sign. Ito yung sinasabi natin, guys, na swerte, no? Luck, good luck, good fortune. Yung sinasabi natin na baka feeling nyo mananalo kayo sa loto, guys, or parang daig nyo pa yung nanalo sa loto, mga kapiksi, dahil dito sa swerte na to. Yeah. So, again, guys, yung swerte naman, hindi naman yung hindi lang yan yung mga nananalo sa loto or what, no? Kahit hindi kayo nananalo sa loto, mga kapiksi, pero may mga magandang nangyayari sa buhay nyo, may mga magagandang experiences kayo, para na rin kayong nanalo sa loto, mga kapiksi. And ito, guys, nakikita nga natin na super swerte kayo sa 2025, mga kapiksi, kasi hindi talaga may pagkakaila na nasa inyo yung energy ng good luck, good fortune, and swerte. At saka hindi lang kayo sa pera swerte, mga kapiksi, kasi swerte talaga kayo sa relasyon, guys, no? Ayan, no? So, yung kanina, nasa na yan? Swerte talaga kayo sa relasyon. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko magkakabalikan yung mga nasirang relasyon. Pwedeng magkabalikan. Kung kayo ay mga nag-away, ganyan, pwedeng ma-resolve yung mga issues nyo. And kung kayo naman ay mga single, mga kapiksi, maaari nyo na rin matagpuan or makita yung the one para sa inyo. And bago matapos yung 2024, talaga ma-experience nyo yung pagkakaroon ng hindi naman sa masaganang pera, pero may pera, mga kapiksi, and dahil na rin yan sa sipag at tiyaga nyo sa buhay, mga kapiksi. Okay? So, napakaganda ng iyong buong taon for 2025. Wala akong nakikitang losses, actually, no? Kasi meron mga problema, 'di ba? Pero yung sabihin mong loss, kasi ang ayaw natin, guys, yung financial loss, yun yung iniiwasan ng lahat, and wala kayong ma-experience na financial loss or pagkalugi, mga kapiksi. Kung may problema kayo, malalampasan nyo din yan, or kung magkakaroon kayo ng problema, malalampasan nyo rin yan, pero hindi kayo makaka-experience ng financial loss. But instead, sabi ko nga, good luck pa talaga yung inyong ma-experience ngayong 2025. So yan, lahat ganyan, guys, i-mind mo na yan. Swerte sa pera, swerte sa relasyon, swerte sa buhay, swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Okay? So, napakaganda, Gemini. Na-excite ako sa inyo. Comment nyo rin sa baba, guys, kung na-excite din kayo, mga kapiksi. So, ito na yung ating yes or no pick a card reading, guys. Huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman for 2025. And then, pipili kayo ng isang card. Samantalahin ko itong pagkakataon na to, mga kapiksi, para magpasalamat sa inyong lahat. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin ngayon 2024 at ng mga nakaraang mga taon, mga kapiksi. And ngayong 2025, sana sama-sama pa rin tayo. Pwede kayong mag-like and follow dun sa ating Facebook page, Pinoy Pixie Tarot, Instagram page, Pinoy Pixie Tarot, dito sa YouTube, Pinoy Pixie Tarot, and yung isa pa nating YouTube channel, Pinoy Pixie Love Tarot. Mga kapiksi, thank you all so much, and Happy New Year sa inyong lahat. So, huminga ng malalim, guys, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong na gusto nyong malaman for 2025. Tapos pili kayo ng isang card, guys. Ito yung card 1, card 2, card 3.
Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. So, meron tayong yes guys, no? So, yes ito, tapos no. Ibig sabihin nito, maybe mga kapiksi. Okay? And then, yung second card naman, ito yes, yes na yes. And then, kung card number 3 naman, ito ay no mga kapiksis and yes. So, ito ay maybe mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo. And lahat ng pinapamind-mind ko sa inyo guys, i-mind-mind nyo na sa comment section. Huwag nyong kalimutan. Again, pwede nyong balik-balikan itong video na to. Panoorin nyo multiple times guys para maalala nyo ng paulit-ulit yung mga positive energies. If hindi kayo naka-resonate guys, try nyo panoorin itong ating 2025 Pico Card Kapalaran. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.